Okay, thank you. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. So tayo po ay dadako na po sa pagbabasa ay pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po ba'y pinagpala ng Diyos sa loob ng isang linggo? Okay, kung tayo pinagpala ng Panginoon, sabihin natin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, God. So ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa ba't ito'y narito na ako? Sa Mika, chapter 6 po, verses 6 to 9 po. Ang sabi po rito, ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh? Ulitin ko po sa Mikas po, chapter 6, verses 6 to 9. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh ng Diyos ng kataas-taasan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ng gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya si Yahweh kung siya handugan kong libu-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng olibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Verse 8, itinuro niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Verse 9, mainam ang magkaroon ng takot kay Yahweh. Ito ang kanyang panawagan, makinig kayo, magtipon-tipon kayo sa lungsod. Tayo po yumuko, tayo manalangin. Hallelujah. Aming Amang banal, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilan, o God, sa aming mga buhay. Salamat po sa isang linggo na kami iningatan ninyo at patuloy na pinagpala, Panginoon, na hindi mo kami pinagkukulang sa lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw, o God. Salamat din po sa bawat mga anak mo na narito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Abutin niyo po, Panginoon, ang pangangailangan ng aming pagkain spiritual, o God, upang lalabas ang bawat isa sa amin ng patuloy na may kagalakan, kapayapaan, kalusugan, kalakasang spiritual, o God. At patuloy na yung abang lingkod, patuloy mong ibaba sa pinakamababang antas upang ikaw lamang ang mahayag, madakila, maitaas at maparangalan sa kanyang buhay. Gamitin mo siya, Panginoon, mightily, effectively, and powerfully, o God. Salamat sa masaganang kapayagan, Panginoon, na dadaloy po sa kanyang mga labi na galing sa iyo, o God. Thank you, Holy Spirit, i-guide mo kami at balutin mo po na yung banal na presensya, o God, ng lugar na ito. In Jesus' name, Amen. So tinatanong po dito na ano ang dapat nating dalhin sa ating pagsamba sa kay Yahweh. Ang pamagat po nito, ang nais ni Yahweh na pagsamba at paghahandog na nakalulugod sa Kanya. Mika chapter 6, verse 6 to 9. Nakita na po natin. So tinatanong po dito, ano? Kasi nung time na to, ang bansang Israel po ay sila po ay gumagawa ng kasalanan. Kumbaga sila po ay sumusuway sa utos ng Diyos. Kaya ang Diyos po ay nagbibigay po si Yahweh ay nagbibigay po siya, itinuro niya kung ano yung mabuti. Oo. Verse 6 to 9. Mika chapter 6, 6 to 9. Okay na, Tilisa? Okay. Okay, tuloy po natin. Baka iba yung nabuksan mo. Sabi rito, ano ang dapat nating dalhin sa ating pagsamba sa Diyos? Ang pagsamba po ay maraming klase. Hindi lamang po ito pagpunta rito ng linggo upang tayo ay nagtitipon-tipon, upang siya ating sambahin, siya ating purihin, at siya ating pasalamatan, at tayo ay magpupuri sa Kanya, at tayo ay makinig o mag-aral ng Kanyang banal na salita. Amen? Hindi lamang po ito, kumbaga ito isang maliit lamang po na bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon. Kaya ang sabi nga po rito sa verse 6, ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh ng Diyos na kataas-taasan? Sabi dito, magdadala pa ako ng guyang 1 taon ng gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan. So ito po yung itinatanong nila, malulugod kayo si Yahweh kung ako ay maghahandog ng libu-libong tupa o walang katapusang
labis. Sabi rito, matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak, laman ng aking laman. So sa ganito kayang bagay, matutuwa kaya ang Diyos na napagsamba natin sa Kanya o yung ating mga handog na ibinibigay natin sa Kanya. Kasi kahit tayo po ay sumasamba sa Panginoon, kahit tayo ay naghahandog sa Diyos, meron pong hinihiling ang Diyos sa bawat isa sa atin. Na nais niya na makita sa buhay natin na talagang siya yung nahayag sa buhay natin sa araw-araw. So ang pagsamba, hindi lamang po ito yung pagpunta sa church, yung ginagawa natin araw-araw sa paglilingkod natin sa ating pamilya, sa ating pagtatrabaho, kung saan company tayo nagtatrabaho, sa mga negosyo na ating ginagawa, o kung tayo man ay may tindahan, kung tayo po ay nagiging tapat tayo sa lahat ng ating ginagawa, dahil alang-alang sa Panginoon, ito rin po ay pagsamba natin sa Diyos. Amen? Basta't naroon po yung ating katapatan, naroon po yung talagang pagpapahalaga natin sa ating kapwa. Hindi tayo naluloko, hindi tayo gumagawa ng anumang kalukuhan. O tayo man ay nang-aabuso ng ating kapwa. At dahil tayo nagiging tapat alang-alang sa Panginoon, yun po ay pagsamba natin sa Diyos. So, tandaan po natin na hindi lamang sa ating pagsamba ang pag-worship natin sa Panginoon. Sa lahat ng ginagawa po natin, tayo man ay amo, tayo may nangangamuhan, kung tayo po ay nagiging tapat tayo, naging makatarungan tayo sa ating ginagawa, yun po ay ginagawa natin alang-alang sa Panginoon, yun po ay bahagi ng pagsamba natin sa Panginoon. So, dito po may itinuturo po si Yahweh sa mga Israelita at ito rin po ay sa bawat isa sa atin ngayon. Ang sabi niya dito sa verse 8, itinuturo niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Sabi rito, ito ang nais ni Yahweh. Ano yung una? Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Sabi rito, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. So paano po ba tayo maging makatarungan sa lahat ng bagay? Pag sinabing lahat ng bagay, sa lahat po ng ating ginagawa, kailangan maging makatarungan po tayo. Pag sinabing maging makatarungan tayo, naroon po yung ating katapatan na wala tayong inaabuso, wala tayong sinasaktan, hindi tayo, kumbagay, hindi natin na nilalamangan ng iba sa ginagawa natin, ano man yung ginagawa natin. Kaya, ang sabi po rito, ang una, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Ito po yung inihingi sa atin ng Panginoon. Ito yung nais ni Yahweh na gawin po natin. Tayo ay maging makatarungan sa lahat ng bagay. Paano po ba tayo hindi maging makatarungan? Ano po yung ginagawa ng mga tao na hindi makatarungan ang ginagawa? Sa verse 10, ang sabi rito, malilimot ko ba ang kayamanang natipon ninyo sa masamang paraan? Ang ginagamit nila'y madayang takalan na aking kinasusuklaman. So pag tayo po ay kahit tayo nag-iipon tayo ng kayamanan sa masamang paraan, ito po ay hindi kalugod-lugod po sa Panginoon. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay gumagamit ng masamang paraan upang tayo ay makapag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Hindi po yun kalooban ng Panginoon. Hindi po yun makatarungan. Ano pa? At ang ginagamit nila'y madayang takalan na aking kinasusuklaman. So halimbawa, tayo ay nagtitinda, gumagamit tayo ng takalan, at tayo ay nandadaya. Halimbawa, dapat na 10 takal lang ibigay mo, ang ginawa mo, binawasan mo ng kalahati. Siyam at kalahating taka lang ang ibinigay mo. Yun po ay isang pandaraya at yan po ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Hindi po yan makatarungan sa harapan ng ating Diyos. So pag ginagawa natin iyon, hindi po natin talagang tunay na sinasamba natin ang Panginoon at yung ating paglilingkod na pag tayo napunta rito, hindi po yung kalulugan ng Panginoon sapagkat tayo po ay gumagawa ng masama. Tayo ay nandadaya tayo sa ating kapwa para lamang tayo ay magkamit ng maraming salapi o kumbagay, yung ating tubo ay lumaki yung tubo natin kasi nandadaya po tayo. Hindi po yan dapat makita sa atin. Verse 11, ang sabi rito, mapapatawad ko ba mga taong gumagamit na magdarayang timbangan? Tinatanong po dito, mapapatawad ba ng Diyos pag ikaw inabot ng kamatayan at ikaw ay patuloy natin ginagawa ito? Ang sabi rito, mapapatawad ba tayo ng Diyos? Hindi po tayo mapapatawad ng Panginoon.
conforme lang kung bago ka nalagutan ng hininga, nagsisi ka sa ginawa mong yun, ikaw ay papatawarin ng Panginoon. So dapat sa isang mananampalataya na tayo ay sumasamba sa Diyos, kung nais natin na maging kalugod-lugod yung ating pagsamba at yung ating mga handog na ibinibigay natin sa Panginoon, hindi po tayo magiging mandaraya sa ating kapwa at higit sa lahat sa ating Panginoon. Amen po? Hindi po dapat yan makita sa atin sapagkat ang nais ng Panginoon maging makatarungan tayo sa lahat ng bagay. Pag sinabing lahat ng bagay, anuman ang ating ginagawa na paghahanap buhay, anuman yung ginagawa ng ating mga kamay, dapat maging makatarungan po tayo. Ibig sabihin, naroon po yung ating katapatan. Hindi po tayo nanlalamang ng ating kapwa sapagkat yun ay kasuklam-suklam sa Diyos o kay Yahweh. Ano pa po? Ang kinasusuklaman, ang mga bagay na hindi makatarungan na kinasusuklaman ni Yahweh, ang sabi rito sa verse 12, mapang-api ang inyong mayayaman, sinungaling ang mga mamamayan, ang kanilang dilay madulas sa palilinlang. Yung mapang-api ka, tayo ay nangapi, ikaw ay mayaman. Dahil sa ikaw ay makapangyarihan, marami kang pera, ibig sabihin nun, makapangyarihan ka, ang anong gagawin mo? Aapihin mo yung mga tao na mababa sa'yo. Mahirap na nga, dukha na nga, inaapi mo pa. Yun po ay hindi po yan makatarungan sa harapan ng Diyos. So dapat pag tayo mayaman, dapat po tayo ay maging makatarungan tayo. Huwag po tayong nanlalamang. Di ba marami tayong napapanood na minsan pinapatay ang pamilya sapagkat inaagawan nila ng ari-arian. Yung dukha na nga, yun na lang ang ariang meron sila. Ang ginagaway, aagawin pa sa kanila ng taong mayaman sapagkat malakas ang kanilang loob na gawin. Bakit? Dahil sila ay may pera, sila ay makapangyarihan. So hindi rin po makatarungan sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi pa po rito, sinungaling ang mga mamayan, ang kanilang dilay madulas sa panilang. Pati yung pagsisinungaling, ayaw din po ng Diyos na tayo maging sinungaling. Kung nais natin ang ating pagsamba at paghandog sa Panginoon ay kalulugdan ng Diyos, alisin po natin yung pandaraya, yung pagsisinungaling, yung pang-aapi. Alisin po natin, itakwil po natin yun kung nais natin na maging mainam na handog yung ating pagsamba at paglilingkod natin sa Panginoon. Amen po! Kasi ang Diyos po ay hindi po yan nakatingin sa mga panlabas na ating ginagawa. Dito po yan sa puso natin nakatingin. Ano yung motibo sa lahat ng ating ginagawa? Merong iba na gumagawa sila ng kabutihan sa kanilang kapwa, sa mga dukha, pero meron silang mga maling motibo. At kung minsan naman sila ay nagsisinungaling para lamang makuha nila yung mga bagay na gusto nilang makamkam. Dahil nais nilang hindi sila nasisiyahan na kung anumang meron sila. Aagawin pa nila yung maliit na pag-aari ng iba at inaabuso nila yung kapangyarihan na meron sila. Yun po ay hindi makaturungan sa Panginoon. At madula sa panlilinlang. Ikaw ay nanlilinlang ka ng kapwa mo, makuha mo lang yung gusto mo. May mali kang motibo, kunwari kinakaibigan mo yung taong iyon, pero ang motibo mo, lalamangan mo siya. Mayroon kang gustong makuha na sa kanya, na gusto mong makuha na mapunta sa iyo. So yan po ay panlilinlang din po yan. At maraming tao, lalo sa mga networking, marami po na ginagawang panlilinlang, sila lamang po ay magkaroon ng salapi. Amen? So dapat po huwag po natin gawin iyon sapagkat yun po ay kasuklam-suklam kay Yahweh at hindi po yun kalugod-lugod sa Panginoon. Dahil tanda natin, ay yung ating pagsamba sa Panginoon ay hindi lang po yung araw na linggo, kundi ang mga pagsamba po ay yung katapatan natin sa lahat ng ating ginagawa na kailangan maging makatarungan po tayo sa lahat ng ating ginagawa. Santiago, verse 5, 4, 5, 6, sabi rito, babala sa mayamang mapang-api. Sabi rito, sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ibinibigay sa mga gumagapas sa inyong bukirin. So may mga mayayaman na nagtatrabaho sa kanilang bukirin na hindi nila binabayaran yung upa na dapat nilang ibigay sa taong iyon na nagtatrabaho sa kanila. Meron pong mga ganung tao na nangaabuso po sila at hindi nila binabayaran ng tama yung mga tao na dapat nilang bayaran ng tama kung ano yung dapat nilang ibigay. Di ba minsan sa tulpo, manonood ka ng tulpo, marami doon mga security guard, yung mga nagtatrabaho sa company na hindi po sila binabayaran ng tama na dapat nilang tanggapin sa pagtatrabaho na kanilang ginagawa. Kaya po sila malapit kay tulpo para magkaroon sila ng katarungan at mabayaran po sila ng tama. So dapat po sa bawat isa sa atin, kung mayroong taong nagtatrabaho
sa atin, ibigay po natin yung tamang kabayaran. Halimbawa, yung paggagamas, yung kung ano pa yung mga ginagawa, yung mga nagtatrabaho sa iyo, sa bukirin mo, sa palaisdaan mo, dapat ibigay po natin yung tamang kabayaran para sa kanila. Huwag po tayong manlalamang. Ano pa? Sabi rito, umabot sa langit sa paningin ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing na mga anay na inyong inapi. So pag itong mga dukha na ito at umiyak sa Diyos dahil hindi sila nabayaran ng tama na dapat yun ay pambili ng pagkain ng kanyang pamilya, pag yan ay umiyak sa Panginoon, sigurado po na mayroong kaparusahan ang gumagawa noon sa mga taong dukha na kanilang inabuso. Pag yan ay umiyak, yan po'y madudurog ang puso ng Diyos at sila po'y kahabagan ng Panginoon at siguradong mapaparusahan ang taong gumagawa na yun. Kaya pag sila po'y sumisigaw at sila'y nalangin sa Panginoon, sila'y umiiyak sa kanilang mga hinaing sapagkat sa pang-api na kanilang naranasan, sigurado po ang Diyos ang gaganti para sa kanila. Amen? So wag po natin gawin ang mga bagay na yun. Sabi rito sa verse 5, nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa, nagpataba kayo na parang hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at pinapatay ang mga matuwid na lumalaban sa inyo. So maraming mga taong makapangyarihan na maraming ginagamit po nila yung salapi nila para magpapatay sila ng tao. At maging ang mga taong matuwid, kanilang ipinapapatay, makuha lamang nila ang gusto nilang makuha. So, at hindi po sila lumalaban. Bakit? Sapagkat wala po silang kakayanang lumaban, sapagkat sila nga po ay isang dukha lamang. Marami pong taong gumagawa na yun, lalo na yung mga tao na sakim sa kapangyarihan, sakim sa mga bagay ng mundong ito, sa kayamanan, kaya po nilang gawin ang mga bagay nito. At hindi po ito kalugod-lugod sa Panginoon. Kahit sila'y laging sisimba, kahit sila ay maghandog sa Panginoon, magbigay sila ng salapi sa church para magamit sa gawain ng Panginoon. Pag sila naman ay hindi maging makatarungan sa lahat ng kanilang ginagawa, hindi po maging mabangusam yung handog ang ginagawa nilang handog at pagsamba sa Panginoon. Ganon din po ang bawat isa sa atin. Kung hindi po tayo maging makatarungan sa lahat ng ating ginagawa, sayang lamang po ang ating pagsamba dito sapagkat hindi po yan kalulugdan ng Panginoon. Hindi tatanggapin ng Panginoon. Bakit? Sapagkat gumagawa po tayo ng mga bagay na hindi makatarungan sa ating kapwa at hindi maging makatarungan sa paningin ng ating Diyos na lumikha sa atin. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya hindi nalulugod ang Diyos sa mga taong mapang-api, mapang-abuso, mapanglamang sa kapwa, mga manlulugo. Hindi lamang ito tungkol sa mayaman, kundi ito para din sa atin na sumasamba sa Kanya ng mga mananampalataya na hanggang ngayon ay may gumagawa pa po ng mga kalukuhan at pandalamang sa kapwa. Pero kung tayo ay maging makatarungan sa lahat ng bagay na ating ginawa, ang ating pagsamba ay kalulugdan ng Diyos. Amen po. Kaya nakikita po ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Wala tayong pwedeng itago sa Panginoon. Pwede nating itago yung mga bagay na ginagawa natin na hindi makatarungan sa mga kapatid natin, sa pananampalataya, sa pastor natin. Ngunit sa Diyos, hindi po yan maitatago natin sapagkat ang paningin ng Diyos sa bawat oras, sa bawat araw, ang sabi niya sa aklat ng mga awit, eh hindi niya inaalis sa bawat isa sa atin. Nasabi niya mula doon sa kanyang trono na ang tingin niya ay kasing liit na lamang ng langgam. Ang tingin niya sa mga tao dito sa daigdig. At lagi po siyang nakatunghay sa atin. Ang sabi nga po doon, sa bawat oras, sa bawat araw, ang paningin ng Diyos ay hindi niya inaalis sa atin. Kaya alam niya ang lahat ng ating ginagawa. Wala tayong pwedeng itago sa Panginoon. Kahit masipag ka pang maglingkod sa Diyos, aktibo ka sa gawain ng Panginoon, ngunit may mga mali naman tayong ginagawa na hindi makatarungan, yan po ay hindi kalulugdan ng Panginoon. Yan ay isang mabahong samyo sa harapan ng Diyos. Para kang nagsunog ng isang bulok na hayop at naamoy ng Panginoon. Yun ay napakabaho, napakasamsam ng amoy na bulok na nasusunog. Amen po. So dapat po maging makatarungan po tayo. Huwag po tayong manlalamang, huwag tayong manluloko ng ating kapwa. Kung nais natin nakalugdan ng Panginoon ang ating pagsamba at pagpupuri sa Kanya. Amen? Pangalawa, sabi po rito, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Pag sinasabing patuloy, ibig sabihin nun, hindi mapuputol na mahalin natin yung ating kapwa. Bakit? Kasi ang ating kapwa o maging tayo ay hindi po tayo perpekto.
po, may kanya-kanya tayong kahinaan. Yung ating asawa, yung ating mga anak, yung ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan natin o mga kapatid natin sa pananampalataya, maging yung mga namumuno sa atin, sa ating buhay espiritual. Yan po ay hindi po yan perfecto, kaya ang sabi rito, patuloy nating mahalin. Pag sinabing patuloy, ito ay tuloy-tuloy, walang patid, walang putol. Kahit sa mga taong hindi kaibig-ibig, dapat nating mahalin ang mga taong ito. Kasi tayo rin ay patuloy nilang minamahal, tinatanggap, inuunawa. Dahil hindi rin po tayo perfecto. May mga kahinaan tayo, may mga kapintasan tayo na patuloy nila tayong minamahal, inuunawa at tinatanggap. Di ba ga? Ang Diyos nga, siya ang unang nagpakita ng magandang halimbawa na tayo ay patuloy niyang iniibig at minamahal sa kabila na kung minsan tayo ay nakakilala na sa Kanya, tayo naglilingkod na sa Kanya, kung minsan tayo ay nakakagawa pa rin ng pagkakamali, kung minsan tayo nagkukulang sa Kanya, tayo sumusuway sa Kanya, kung minsan matigas ang ating ulo at hindi natin ginagawa yung mga bagay na nais niyang palakaran sa atin. Pero patuloy pa rin niya tayong iniibig, patuloy pa rin niyang ipinapadama sa atin ang Kanyang kahabagan, ang Kanyang pagliligtas at pagpapatawad sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po ay hindi tayo binibitawan ng Panginoon, kung minsan tayo lamang po ang bumibitaw sa Panginoon, tayo lamang ang lumalayo sa Kanya. Sabi nga niya, sa buong maghapon, sa bawat araw, ang Kanyang mga kamay ay nakaunat para sa atin. Na parang sinasabi niya, anak, halika, bumalik ka sa akin. Huwag kang lumayo sa akin dahil ayaw kong mapahamak ang iyong kaluluwa. So ganun din po ang bawat isa sa atin. Pagtiyagaan po natin ang isa't isa. Sapagkat tayo nga po ay nilikha ng Diyos na hindi perfecto. Amen po? Kaya nga po nung bago umakyat ang Panginoon sa langit, anong sinabi niya? Hinabilin niya sa kanyang mga alagad, magtiisan kayo sa isa't isa. Dahil alam ng Panginoon na itong mga alagad niya, sa kabila na ito kanyang mga alagad, nakakasama niya, ito ay may kanya-kanya pa rin kahinaan at kapintasan. So ganun din po ang bawat isa sa atin. Kailangan nating ibigin ang bawat isa, kahit yung mga tao na hindi kaibig-ibig, ay dapat pa rin nating patuloy na mahalin. Huwag tayong magsawa na mahalin natin ang mga tao na nasa ating paligid. Minsan nga, kung minsan yung ating asawa tayo, kung minsan, talagang minsan nanggigigil ka na. Dahil ano baga to, lagi na lang mainit ang ulo. Kailan lalamig ang ulo nito, pero wala tayong magagawa, asawa natin iyan. Kailangan nating patuloy mahalin. Di ba sabi sa ibang talata ng Biblia, ibigin mo ang iyong kaaway. Gawan mo ng mabuti ang gumagawa sa iyo ng masama. Ipanalangin mo ang umuusig sa iyo, ang gumagawa sa iyo ng masama, upang ikaw ay maging tunay na anak ng Diyos at ikaw ay tatanggap ng pagpapala na galing sa Panginoon. Kasi kung ginagawa natin iyon, meron po tayong pagpapala na tatanggapin sa Panginoon. At yung ating pagsamba at paghadog sa Panginoon, yun po ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Kung patuloy nating ibigin ang bawat isa sa atin. Amen po! Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, kapatid, mahal kita sa Panginoon. Kaya patuloy mo pa rin akong mahalin sa Panginoon. Ang sabi po sa Mateo 22 verse 39, ito ang pangalawang utos. Di ba? Anong kaunahang utos? Ibigin mo ang Panginoon Diyos mo na buong puso't isip, lakas at kaluluwa. At ano yung pangalawa? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So paano natin ibigin ang ating kapwa gaya ng ating sarili? Bang ating sarili ay sinasaktan natin? Yung bang ating sarili ay ginugutom natin? Yung bang ating sarili ay ipinapahiya natin? O hindi natin inaalagaan? Di ba hindi natin ginagawa iyon? Ang ating sarili ay lagi nating pinapakain sapagkat ayaw natin na siya'y magutom. Yung ating sarili lagi nating binibihisan sapagkat ayaw natin na tayo ay hubad. At ayaw natin na tayo ay mapapahiya. So dapat maging ganun din po tayo. Hindi po natin dapat ipahiya ang ating kapwa. Hindi dapat yung ayaw na gawin sa atin ay huwag nating gawin sa iba, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya sabi rito, ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. So kung paano mong iniibig, pinapalagan, nirerespeto ang sarili mo, dapat ganun din pong pagpapahalaga, pagmamahal at respeto ang ipadama natin sa isa't isa. So alam ko po na ang bawat isa sa ating patuloy po tayong hinuhubog doon. Kaya patuloy nating hingin sa Lord ang biyayang iyon na magawa natin ang mga bagay na iyon. Kasi kung minsan, kaya hindi nasimba dahil natisod. Natisod kay pastor, natisod sa kapatid.
Bakit? Doon ka ba sa pastor sumasamba? Doon ka ba sa kapatid mo sumasamba? Di ba sa Panginoon tayo sumasamba? Hindi doon sa kapatid mo, hindi kay pastor. So dapat huwag nating hayaan na mawala yung ating relasyon sa Diyos sapagkat ikaw ang mawawalan nun, tayo ang mawawalan nun. Pag tayo ay mawala sa paglilingkod sa Panginoon dahil hindi natin patuloy na iniibig ang isa't isa. Kaya kung tayo sa oras na tayo natitisod sa ating kapatid, nakikita natin ang kanyang kahinan, ibalik natin sa ating sarili. Ikot yung isip mo, ibalik mo sa sarili mo. Bakit kailangan kong matisod sa kanya? Bakit hindi ko siya kailangang unawain, tanggapin? Ako naman ganun din. Hindi rin ako perfecto. Meron din akong mga kahinan at kapintasan na alam ko na patuloy rin akong inuunawa, iniintindi ng mga kapatid ko sa pananampalataya. So, magtiisan po tayo sa isa't isa. Magmahalan po tayo sa isa't isa sapagkat yun ay pagsamba natin sa Panginoon at yun ang nakalulugod sa ating Panginoon. Kaya kailangan nating ibigin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Amen po. Mateo 5:44. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. So kung may tao na umaaway sa atin, patuloy pa rin natin siyang ibigin, ipanalangin natin siya, inuusig tayo, ipanalangin natin sila kasi kung sila ay gumagawa sa atin ng masama at pinagpala mo sila sa gitan ng panalangin para kang naghagis ng hula doon sa pader. Hindi sila karapat-dapat na tumanggap noon. Bakit? Kapag sila ay gumagawa ng kasamaan sa iyo, kaya yung mga pagpapalang ipinag-pray mo sa kanila, yun ay babalik sa iyo. Ikaw ang tatanggap noon. Amen? Kaya yun ang gusto ng Panginoon. Kaya inuutos sa atin ng Diyos na yung mga taong umuusig sa atin, sila'y ating ipanalangin. At ibigin natin ang ating kaaway. Napakahirap pong gawin ito. Talagang biyaya talaga ng Panginoon na hingin natin para magawa natin ang mga bagay ito. Kahirap kaya, yung taong gumawa sa iyo ng masama, nasaktan ka, ipinahiya ka, siraan ka, ay iyong mamahalin. Di ba nga sabi sa ibang talata ng Biblia, daigin natin ng mabuti ang masama. So talagang kung ang tingin natin sa kapatid natin sa pananampalataya, sa ating asawa, sa mga kapitbahay natin, ay kaaway natin, ay patuloy pa rin nating ibigin. Amen? Sapagkat yun ang nakalulugod sa ating Panginoon. Upang tayo maging tunay na anak ng Diyos at yung ating pagsamba ay maging mabangong samyo sa harapan ng ating Panginoon. Sabi rito, nasaan ako? Kaya masamang tao rin ang tingin sa atin ng Diyos kung ang ibigin lang natin ang mga taong umiibig sa atin. Ang ating pagsamba at paghandog natin sa Kanya ay di kalulugan ng Diyos kung ganito ang pakikitungo natin sa ating kapwa. Ang tingin din niya sa atin ay katulad ng publikano na masama at magnanakaw. Pero kung patuloy nating mahalin ng ating kapwa, ang ating handog pagsamba ay kalulugan ng Diyos. Ito'y maging mainam o maging mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Di ko alam kung nailagay ko rito yung supporting verse tungkol sa publikano. Kasi kung hindi natin ibigin ng ating kapwa, ang ibigin lang natin yung mga taong kaibig-ibig, sabi doon sa tekstong iyon, na wala tayong pinagkaiba sa publikano. Ang publikano po, sila yung mga tao na masasama, na hindi kumikilala sa Diyos at sila ay mga magnanakaw. Sila yung mga tao na maniningil ng buwis at ito ay kanilang ninanakaw. So, ikinukumpara po tayo ng Panginoon doon kung ang ibigin lang natin ay mga taong kaibig-ibig. So anong gantimpala ang ating matatanggap sa Diyos kung ang mga tao lamang na kaibig-ibig ang ating mamahalin? Anong pinagkakaiba natin doon sa publikano na walang pagkakilala sa Panginoon? So hindi po kalooban ng Diyos ng atin lamang mamahalin ay mga taong kaibig-ibig. Kundi mamahalin natin maging yung mga taong hindi kaibig-ibig, kailangan natin silang tanggapin at sila ay ating ipanalangin. Kasi tayo din naman ay hindi rin naman kaibig-ibig. Di ba ga? At tayo lang ay patuloy na inuunawa ng Diyos. Hindi rin tayo kaibig-ibig, tayo makasalanan. Tayo ay masuwayin, pero ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy niyang ipinapadama sa bawat isa sa atin. So, yun din yung gustong makita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Bilang tayo na sumasamba sa Kanya at naghahandog sa Kanya upang maging kalulugdan ng Diyos yung ating pagsamba at paghahandog sa Kanya. Amen po! Okay, pangatlo.
Buong pagpakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Buong pagpakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Ito yung pangatlong puntos. Ang salitang pagpakumbaba ay naglalarawan ng kababaan ng puso't isip, kaamuan, at kawalan ng sariling kalooban. Masunod lamang niya ang kalooban ng Diyos. Yung bang itatakwil mo yung sarili mo, yung pangarap mo sa buhay mo, yung plano mo sa buhay mo, itatakwil mo yun. At ang susundin mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, kahit ikaw ay naghihirap, kahit ikaw ay nagsasakripisyo, gagawin mo yun alang-alang sa Panginoon. Dahil ikaw ay nagpapakumbabang sumusunod sa Kanya. Pag sinabing nagpapakumbaba, naroon lahat ng ating pagtitiis. Naroon yung ating pagtitiwala sa Diyos. Kasi mahirap kung sumunod na walang pagpakumbaba. At mahirap ding sumunod sa Diyos na tayo ay mayabang, tayo ay hambog o tayo ay ma-pride. Hindi rin po yun kalulugdan ng Panginoon. Kaya sabi po, kahit na siya ay, halimbawa, ikaw ay inaaway ka, hindi ka lumalaban, hindi ka gumaganti, kahit ikay sira-siraan, kasi naroon yung pagpapakumbaba mo alang-alang sa Panginoon upang ang kaaway ay hindi siya, kumbaga walang butas na makita sa iyo. Dahil pag oras na lumaban ka, gumanti ka, wala doong tunay na pagpapakumbaba na makikita ang Panginoon sa buhay natin. So, ang gagawin natin, yung mga tao na gumagawa sa atin ng mali, huwag po tayong gumanti sa kanila. At patuloy tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, gawin natin, sundin natin kung ano yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen po. Sabi rito, sa Mateo 5:5, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamoy nila ang ipinangako ng Diyos. So bakit gusto ng Panginoon na buong magpakumbaba tayo na sumunod sa Kanya upang maranasan natin yung mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Di ba? Sabi niya, buhat sa langit, sa kayamanan niyang hindi maubos-ubos. Ito'y ibibigay niya sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya, sa lahat ng sumusunod sa Kanya, nagpapakumbaba sa Kanya. Ito yung pangako niya, yung mga pangako niya na ibibigay niya sa atin kung tayo ay buong magpakumbaba na sumunod sa Kanya. So wag nating, kumbaga kung mayroong ipinapagawa sa atin ang Panginoon, gawin po natin yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Kung nais nating maranasan ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi po rito sa Mateo 20:27-28, ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. So, ito po ay bahagi rin po ito ng pagpapakumbaba. Kung gusto natin na tayo ay magamit ng Panginoon sa mas mataas na antas, sabi rito, kailangan muna tayo ay maging alipin ng iba. Di ba ang Panginoon, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at siya ay nagkatawang tao at naging alipin natin lahat. Sunggitan ng sa panggitan ng pag-alay niya ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. So yun din ang gusto ng Diyos na makita sa bawat isa sa atin. Paglingkuran natin ang isa't isa. Paglingkuran natin yung mga tao na nangangailangan ng ating tulong sa gitan ng pananalangin at sa pag-share ng banal na salita ng Panginoon. So, kung nais natin na tayo ay maging itaas tayo ng Panginoon, kailangan muna na magpakumbaba tayo, magpakaalipin muna tayo. Di ba, tingnan mo yung mga dati ay mga janitor lang sila sa church, pero nakita ng Diyos ang puso nila sa kanilang katapatan na paglilingkod nila na ginagawa sa loob ng church. Kahit sila'y tagapaglinis lamang ng church, dumating yung time na sila'y tinawag ng Panginoon at sila po ay naging pastor. Bakit? Nakita ng Diyos ang kanilang pagpapakumbaba. Nakita ng Diyos na yung kanyang ginagawang paglilingkod sa church, paglilinis ng church, ay pagsamba niya sa Panginoon sapagkat siya ay naging tapat. At ginampanan niya yun na may pag-ibig, na may katapatan, na may kababaang loob. At dahil doon, siya itinaas ng Panginoon bilang isang pastor. Mayroon pong pangyayaring ganun, na janitor lang at ginawang pastor ng ating Panginoon. Amen po, sapagkat pag nakita ng Diyos na tayo nagpapakumbaba, kung ano yung plano niya sa atin, kung ano yung pangako niya sa atin, ibibigay yan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi rito sa verse 28 ng Mateo 20, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang tubusin ang marami. Di ba ga, tinubos tayo ng Panginoon.
Siya'y walang kasalanan. Kumbaga siya anak ng Diyos. Siya'y prinsipe doon sa kalangitan. Pero hinubad niya. Kinalimutan niya ang kanyang pagiging prinsipe doon. Pagiging anak ng Diyos. Siya ay nagkatawang tao upang maging alipin natin. Upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. So, yun yung magandang example na ipinakita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So dapat magiging ganon din po tayo. Pag tayo po'y magpakababa tayo, maglingkod tayo sa ating kapwa, paglingkuran natin yung ating asawa, yung ating mga anak, yung ating mga magulang na may pusong nagpapakumbaba na sumusunod sa Panginoon. Kasi kung wala kasi yung pagpapakumbaba, magkakaroon tayo ng yabang. Magkakaroon tayo ng pride at yun ay hindi kalulugdan ng Panginoon. Ibabagsak tayo ng Diyos. Iba sabi, ang nagpakababa ay tataas ng Panginoon at ang nagpapakataas ay binabagsak ng Panginoon. So yun yung gusto ng Panginoon na pagsamba natin sa Kanya. Ang nais niya na makita sa atin na tayo buong pagpakumbaba na sumusunod sa Kanya. Pag sinabing buong pagpakumbaba, walang pagrereklamo. Amen? Hindi dapat tayo nagrereklamo kung ano yung ginagawa natin. Hindi tayo nagsasawa sa paglilingkod natin sa ating pamilya. Kasi yun ay pagsamba nga sa Panginoon. Na kung minsan ay ginagawa mo na lahat, ikaw pa yung laging sinisinghalan, ikaw pa yung laging tinataasan ng boses. Pero kailangan pa rin nating pagtanggapin iyon kasi kailangan nating magpakumbaba alang-alang sa Panginoon. Ginagawa natin yun para sa Panginoon at hindi sa kanila. Upang maging kalulugdan ng Diyos yung ating paglilingkod sa Kanya, yung ating pagsamba at mga handog na ibinibigay natin sa Panginoon. Okay, pang-apat. At magkaroon ng banal na pagkatakot kay Yahweh. Ito po sa verse 9. Mainam ang magkaroon ng takot kay Yahweh. Ito ang kanyang panawagan, makinig kayo, magtipon-tipon kayo sa lungsod. Ito yung pinanawagan niya sa bansang Israel. So ito din po ay panawagan niya sa atin sapagkat tayo nga po ngayon ay spiritual Israelites na po tayo ngayon. So dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoon, sa ating pananalig sa Kanya. So ano yung pang-apat? Magkaroon ng banal na pagkakatakot kay Yahweh. Ano nga yung una? Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Pangalawa, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Pangatlo, buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Pang-apat, last po ay magkaroon ng banal na pagkatakot kay Yahweh. Bakit gusto ng Diyos na tayo magkaroon ng banal na pagkatakot sa Kanya? Sapagat ang banal na pagkatakot sa Kanya, dito po tumutubo o nagsisimula ang tunay na karunungan. Sapagat kung tayo may banal na pagkatakot sa Diyos, lalayo po tayo sa kasalanan. Hindi po natin papatulan anuman yung mga tukso, anuman yung mga kasalanan na ibibigay sa iyo ng mundo at ilalagay sa iyong harapan kasi may banal na pagkatakot tayo sa Panginoon. Sapagat ang kaaway nga po ay sinungaling at mandaraya. Pwede kanyang lilangin sa kanyang puso't isipan. Pero kung may banal na pagkatakot ka sa Diyos, hindi mo yun sasakmalin na parang masarap na pagkain. Hindi mo yun papatulan. Dahil ikaw ay may banal na pagkatakot sa Diyos. Kaya gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya. Dahil ito yung naglalayo sa atin sa lahat ng kasamaan at kasalanan upang tayo mamuhay na may kapayapaan at maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ang sabi po niya dito sa Kawikaan 15:33, ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan. Sabi rito, at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. Amen. Sapagat kung tayo may takot sa Diyos, ito yung magagayad sa atin. Na tayo ay lalayo sa anumang kasamaan, sa mga bisyo, sa mga sugal, sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, sa immorality. Hindi po natin yun papatulan, hindi natin titikman ang mga kasalanan ng mundong ito dahil tayo may banal na pagkatakot sa Diyos. Ito yung magtuturo sa atin at sa unahan nito ay karangalan. Magkakaroon po tayo ng karangalan. Bakit? Sapagat hindi tayo gumagawa ng kasamaan, hindi tayo gumagawa ng kasalanan. So, ang pamumuhay natin ay maging marangal sa harapan ng iba at sa harapan ng ating Diyos. At nagpapauna ang pagpapakumbaba. So kasama rin po rito ang pagpapakumbaba kung tayo may banal na pagkatakot sa Diyos. Magkaroon din po tayo ng pusong mapagpakumbaba. Sa Job 28:28, ang sabi nito, siyang naghihiwalay sa kasamaan at nagbibigay ng pangunawa. At sa tao ay sinabi niya, narito,
ang pagkatakot sa Diyos ay karunungan at ang paghihiwalay ka sa kasamaan ay pagkaunawa. Yan, kung tayo may banal na pagkatakot sa Diyos, tayo ay may tunay na karunungan at ito ang naghihiwalay sa atin sa lahat ng kasamaan at ito ay nagbibigay sa atin ng pagkaunawa. Kasi kung may banal na pagkatakot tayo sa Diyos, alam natin yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. So hindi natin yun gagawin. Hindi natin yun titikman kahit anong sarapan na pagkain na ilagay ng kaaway sa harapan mo. Na parang kaakit-akit, hindi mo yan titikman sapagat ikaw ay may banal na pagkatakot sa Diyos. Amen? Kawikaan 10:27, magpakababa ng buhay ang banal na pagkatakot kay Yahweh. Nagpapahaba ng buhay ang banal na pagkatakot kay Yahweh. So, kung tayo ay may banal na pagkatakot kay Yahweh, ito ay nagpapahaba ng ating buhay. Bakit? Sapagkat ito ay maglalayo nga sa atin sa lahat ng gulo, sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng mga bisyo na sisira ng ating katawan, ng ating kalusugan. Kaya hahaba ang ating buhay. Kaya gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya sapagkat tayo rin po ang makikinabang noon. Magkakaroon tayo ng kapayapaan, karangalan, magkakaroon tayo ng mahabang buhay at tayo ay magkaroon ng pusong nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Yun po yung kakambal kung tayo may banal na pagkatakot sa Diyos. Yun po yung magiging mga sangkap niya. Amen? O, Kawikaan 10:27, binasa ko na pala. Pero kung wala tayong mga katayang ito, ay tayo po ay susumpain ng Diyos. Kung wala tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya, wala tayong patuloy na pag-ibig sa kapwa, hindi tayo makatarungan sa lahat ng ating ginagawa, at ano pa, yung ilan yun? 4, at buong pagpakumbabang sumunod sa Diyos. Pag wala tayo ng mga bagay na ito, yun pong mga pagpapala na anumang meron tayo, maging yung ating mga ari-arian na ating napundar, o tayo man ay nakapag-ipon ng kayamanan o ng salapi, yun po ay sasalutin. So, sumpain po yun ng Panginoon. Babasahin po natin ang Mika chapter 6, 13, 14, 15. Ang sabi rito, ito po yung mangyayari sa atin kung wala po tayo ng mga katangiang ito. Kaya nga, parurusahan ko na kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Kayo kakain, subalit di mabubusog, bagkus makadarama kayo ng gutom. So kung tayo ay wala ng mga katangiang ito, tayo ay laging, hindi tayo nabubusog. Kahit tayo maraming pagkain, parang kulang, parang hindi sapat. Parang lagi tayong may hinahanap, wala tayong kakuntintuhan. Wala tayong kapayapaan sa ating puso't isipan. Kaya hindi natin maramdaman yung tunay na kakuntintuhan ng kabusugan sa mga, ito po ang analogy ay mga bagay na espiritual. Kasi hiwala tayo ng mga katangiang ito. Kaya sabi rito, bagkus makadarama kayo ng gutom. So laging gutom, para kang may hinahanap, hindi ka na kontento, lagi kang uhaw, lagi kang gutom, sapagkat wala tayo ng mga katangiang ito. Sabi rito, mag-iimpok kayo, ngunit wala ring mangyayari, at ang inyong iniimpok ay hindi inyo mapapakinabangan. So kung tayo po ay wala ng katangiang ito, ng 4 na mga katangiang ito, kahit tayo ay nag-iimpok, hindi po natin ito mapapakinabangan, sapagkat hindi po kalulugan ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa kung wala po tayo ng 4 na katangiang ito. Ano pa? Kayo'y maghahasik, subalit di nag-aani. Diba? Kahit maghasik ka, kahit magtanim ka ng magtanim, dahil hindi tayo maging makatarungan, hindi natin patuloy ibigin ng ating kapwa, at hindi tayo buong pagpakumbabang sumunod sa Diyos at wala tayong banal na pagkatakot sa Diyos. Kahit magtanim ka ng magtanim, yan ay hindi natin mapapakinabangan. Kahit anong negosyo ang gagawin mo, hindi po yan lalago. Hindi ka sasamahan ng Diyos. Kaya anong mangyayari doon? Magkakautang-utang tayo sapagkat babagsak at babagsak yung mga ginagawa natin na negosyo. Hindi po siya lalago. Hindi tayo magtatagumpay. Sapagkat hindi po tayo maging makatarungan sa ating kapwa. Wala tayong patuloy na pag-ibig. At wala tayong banal na takot sa Diyos. At hindi natin patuloy na minamahal ang ating kapwa. So, susumpain po ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Hindi natin mapapakinabangan. At ang sabi rin dito, magpipisa kayo ng olibo, ngunit di makikinabang sa langis na ito. So, ito po'y sumpa ng Diyos sa mga Israelita dahil sa kanilang pagsuway. At dahil tayo ngayon na spiritual Israelites, tayo rin po. Pag wala tayong mga tangang ito rin po ang sumpa na dadaloy sa bawat isa sa atin.
Sabi rito, magpipisa kayo ng olibo, ngunit di makikinabang sa langis nito. So hindi natin mapapakinabangan yung mga bagay na ginagawa natin. Magpisa kayo ng ubas, ngunit di makatikim ng alak o magbubuhat dito. Sapagkat sinunod ninyo ang mga tuntunin ni Omri, lahat ng gawain ng sambahay ni Akab. Si Omri po ay isang hari, at siya po isang masamang hari. At ang anak po niya si Akab, nung napumalit sa kanya bilang hari sa Israel nung unang panahon. At itong dalawang ito, sila po ay hindi naging makatarungan sila. Sila po ay mapang-abuso sa kapangyarihan na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Wala silang takot sa Diyos. At wala din po silang pag-ibig sa kanilang kapwa. Kaya naparusahan po sila nung panahon dahil sa pamumuno ng dalawang ito. Sila po ay naparusahan dahil sa kanilang pagsuway. Kaya ang sabi rito, kaya lahat ng gawin ng sambahay ni Akab at namuhay kayo ayon sa kanilang mga payo. Kaya naman wawasakin ko ang bansang ito. Hamakin ng mga tao, mga naran sa lungsod nito. Kaya ay kukutyain ng lahat ng bansa. So ganun din po ang mangyayari sa atin. Kung tayo po ay hindi po tayo maging makatarungan at wala tayong pag-ibig at wala tayong tunay na pagsunod sa Panginoon at banal na pagkatakot sa Kanya, tayo rin po ay ipapahiya ng Panginoon. Tayo rin po ay wawasakin ng Panginoon. Huhubaran tayo ng Diyos. Ipapahiya niya tayo. Bakit? Dahil ayaw niya na tayo ay mapahamak. Kaya tayo ay papaluin ng Panginoon. Tayo paparusahan ng Diyos upang tayo ay magising. At tayo ay magsisi at magbalik loob tayo sa Panginoon. Amen po. Kaya ang Diyos nga po ay, siya nga po ay Diyos ng pag-ibig. Siya nga po ay Diyos ng pag-ibig. Kaya ayaw po niya na tayo ay nagpapatuloy sa kasalanan. Lalong-lalo na sa mga paggawa natin ng hindi mabuti sa ating kapwa. Kaya tayo po bilang isang mananampalatay, kailangan nating hingin sa Panginoon na lagi tayong magkaroon ng takot sa Kanya. Amen po? Amen po ba tayo doon? Upang yung ating paglilingkod sa Kanya, yung sakripisyo na ginagawa natin dito, na dapat tayo nasa mga bahay natin, tayo namamahinga, tayo naghahanap buhay, iniiwan natin ang ating hanap buhay dahil nais natin nasambahin ang Panginoon, nais natin na maghandog ng pagsamba, pagpupuri, pasasalamat, at may handog pa tayo na pera pagdating natin dito, nakaloob natin sa Panginoon. Kung nais natin na yun ay maging mabangong samyo sa harapan ng Diyos at tatanggapin ng Panginoon, ang kanyang puso ay naghagala, dapat meron po tayo ng mga katangiang ito. Amen po? Pwede po ba tayong tumayo at Ate Mika, kantahin natin yung ang buhay ko'y sa'yo, yung bigyan mo ng banal na takot. Pwede po awitin natin itong awiting ito, na gawin po natin na parang isang panalangin po ang awiting ito. Okay. O Diyos, iyong dinggin ang aking itaas po natin ang ating mga kanang kamay. Ang puso kong ito'y tanging laan sa'yo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo, naisinawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. O Diyos, iyong dinggin ang aking panalangin. Ang puso kong ito'y laging laan sa'yo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo, naisinawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko.
Hallelujah. Patuloy, O God, na bigyan mo kami ng banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon, at sa iyong mga banal na salita. At masunod namin, Panginoon, ang kalooban mo sa aming mga buhay, O God. Punuin mo kami ng patuloy na pag-ibig sa aming mga puso, Panginoon. At maging makatarungan po kami sa lahat ng mga bagay na aming ginagawa, Panginoon, at patuloy kaming susunod sa iyo, O Diyos. Salamat po sa lahat ng ito, nawa ang iyong mga banal na salita ay patuloy na ito'y maukit, Panginoon, matanim sa aming mga puso't isipan at mamunga ng masagana, O God, samgitan ng lahat sa lahat ng aming ginagawa sa araw-araw po ng aming mga buhay, upang patuloy na ikaw ang makita, mahayag, madakila, maluwalhati at maparangalan, O God, sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming pong salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, nawa lalabas kami na may kagalakan, kapayapaan at kalakasan na galing sa iyo, O God. At patuloy naming maranasan ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu Santo. Ang iyong pag-iingat at proteksyon ay naangkin ko po sa bawat isa sa amin at uwi kami sa aming tahanan, Panginoon, na ligtas ang bawat isa sa amin, O God. Marami pong salamat, aming Ama. Purihin ka sa aming mga buhay. In Jesus' name. Amen.